Yan. Kapag ganyan na ang nakikita nyo sa inyong mga instrument panel board, oil change. So, kailangan mo nang i-change oil yan dahil nakuha na yung sinit nating mileage. So, kailangan na nating palitan. So, yun na nga mga idol, dumating na talaga sa point na kailangan mo nang i-change oil ang inyong mga motor. Gaya nitong Honda Click version 3. So, na-reach na niya yung mileage na sinit natin, So, kailangan na nating palitan ng bagong oil yan. Pero, hindi mo pa alam kung paano ito gagawin. Well, sa video ito ay tuturuan ko kayo at bibigyan ko kayo ng konting idea kung paano ito gagawin at ganoon na rin sa mga tools na gagamitin natin mamaya. At hayaan nyo na rin ako na babatiin natin ang ating channel dahil nasa 1,001 subscribers na po tayo. So maraming salamat po sa 1,001 subscribers sa ating channel, no? Ayun, umpisahan na natin mga idol. Wala na tayong intro. Bago tayo mag-umpisa sa pag-change oil, kailangan ko munang ipakita yung mga tools na hinahanda natin, no? So ito yung pliers, may brush, at saka itong ratchet na 1/2 drive. Sinamahan ko na ng extension bar, itong 12mm na socket wrench, at saka itong 17. So mayroon na rin tayong ginagawang improvise na embudo. Ayan, pitsil yung ginagamit ko mga idol. Saktong-sakto lang ito. Saktong-sakto lang yung taas niya, sa ilalim. So mayroon na rin akong gunting. So magagamit natin ito mamaya. At saka itong oil natin mismo na recommended ni Honda. Ito po ay 10W30. So ang ibig sabihin po ng 10W30 is 10 winter, tapos yung viscosity niya is 10. Bali yung 30 niya mga idol is yun yung temperature na kaya niyang i-reach. So yung una nating gagawin mga idol is tanggalin muna natin yung drain plug na nasa ilalim ng ating engine mismo. So ipapakita ko muna ha. Ayan. Ayan siya Yan yung 12mm na kailangan nating tanggalin. So yung drain plug na yan ang ating unang tanggalin upang sa ganun lumabas na yung oil dyan. Tawagan na natin itong 12mm na drain plug gamit itong ating ratchet at saka yung socket wrench, no? So luwagan mo lang ng konti at saka bago mo kamayin, kunti lang. Ayan, gaya niya, no? So kapain mo muna kung pwede na kamayin. Ayan, maiikot na siya. So bago mo tuluyang ikutin, kailangan naka-ready na yung pansalok mo. Itong pitsil natin. Tanggalin na natin ng tuluyan. Hindi masyadong yung oil, no? Ayan, itim na siya mga lods. So kailangan na talagang palitan. Sobrang itim na niya. Huwag nyo lang gawing basihan yung kulay ng oil. Kunan nyo rin ng basihan yung yung viscosity niya, yung lapot niya. Malalaman natin kung manipis na ba talaga yung oil sa pamamagitan ng pagkapa, sa ating mga daliri. Mamaya ipapakita ko. Tayo lang natin maubos bago natin bubuksan yung kabilang drain plug na may strainer. So ito nga mga idol, magandang mayroon tayong compressor, yung hangin. Halos tulo na lang yung niya. Ang gagawin natin next is buksan na natin itong pinakatakip ng oil sa ibabaw. Yan, ito yung tanggalin natin para maubos talaga yung oil sa ilalim, yung lumang oil. Ayan, maluwag na yan. Pwede mo nang kamayin. So maglagay tayo ng counting oil dito at ipakita ko sa inyo kung paano natin matitest, kung malapot pa ba o hindi na.
So, itabi muna natin ng kaunti yung takip. So, ganyan lang ang gagawin niyo mga idol, oh. Tapos, ganyan-ganyan ninyo. Ayun, hindi na. Wala na siyang lapot, oh. Kailangan na talaga. So, after natin mabuksan yung ilalim, hayaan nyo na lang muna yan na tumulo siya. No? Dito muna tayo sa kabila. Yung may strainer. Ayan. Ito yung tanggalin natin. Pero unahin muna natin itong bolt na ito. 8mm yata ito mga idol. Ayun, 8mm nga. Yan ang kagandahan sa ratchet mga idol. Ikot ka lang ng ikot. So dito na natin magagamit yung extension bar, no? Ito. Oh, ayan. Ito na yung function ng extension bar. Ayan. Natanggal ko na. Ayan, ibaba nyo lang ng kaunti. So, itong drain plug na ito mga loads is dito na natin magagamit itong 17mm. Ayan. Pasok mo na rin yung ratchet. So, kailangan pisilin mo muna itong nasa gitna. Itong buto na ito. Kailangan mo munang pisilin ito bago mo ipasok. Yan. Iyon. Kamayin mo na lang kung pwede na siguro. So, kailangan pa rin ng extension. Pagkatapos mong gamitan ng ratchet, saka yung mga idol, pwede mo nang kamayin ito. Oh, ayan. Madali na itong makuha. So, ito yung assembly niya, oh. Ito yung strainer, yung spring, saka yung pinakatakip. Ayan, itabi muna natin ito. Saka huwag yung kalimutang punasan yung pinakatakip sa loob. And then, punasan muna natin ito mga idol, no? Bago natin ibalik. Kailangan, talaga. So, since wala nang tumutulong oil sa ilalim, tanggalin mo na yung sinasalok mo. Tsaka mo itatagilid yung motor para makuha talaga yung tira-tirang oil mga lods. So, kailangan nating i-side stand para tumagilid siya. Ayan. Mayroon pang tumulo dito. So, hayaan na lang natin yan. Hayaan na lang natin yung tumulo, no? Wala na tayong pang salok. Masyadong mataas itong pitsil. So, itagilid lang natin ng kaunti para maubos talaga yung tira-tirang oil sa ilalim, yung luma. Nasundan nyo ba mga loads? So, mas maganda talaga pag may compressor, no? Habang tinatagilid ito, binubagahan ng hangin yung entrada ng oil natin. Entrada ng lagayan ng oil. Yun talaga ang pinakamaganda, no? Kaso wala tayong compressor rito sa bahay dahil nagsasarili lang tayo, no? Nag-DIY lang tayo para makatipid. So bali ang sinit ko nitong mga idol, ang mileage is 2,000. So babaguhin natin 'yan. Kung may 2,500 'yun,
gagawin natin. Pero kung wala, gagawin natin tricky. Sa bagay, hindi naman ito masyadong nagagamit sa malayo. Dito lang naman ako nagbabiyahe sa malapit. Nasa mga 12 kilometers. Papuntang lungsod. Tapos, babalik na naman sa bahay. So, after natin madrin lahat mga loads, ang next natin gagawin is ibabalik na natin yung drain plug sa ilalim. So, yung ilalim muna ang babalik natin, oh. Yung 12 mm. Then, pupunasan din natin yung entrance ng lagayan ng drain plug para matanggal na rin yung dumi kahit konti. So, tandaan nyo mga idol, no? Bago kayo mag-change oil, paalala lang, painitin nyo muna yung makina nyo ng 10 minutes. After nyo mapainit ng mga 10 minutes, palamigin nyo ulit ng 10 minutes din. Nang sa ganun ay mahalukay yung lumang oil at saka makasirculate siya ng maayos, no? In 10 minutes. Before nyo gagalawin itong mga drain plug, kailangan lumamig na siya ng mga 10 minutes or more. Mga 15, ganun. Basta yung recommendation ng Honda is 10:10. Nasa sa inyo na yon kung kaya nyo ng kapain ng ang init, no? So, since nalinisan na natin, pwede na natin itong ibalik yung drain plug. Pati yung drain plug, linisan nyo mga idol, ha? Kasi, bago yung oil natin, kailangan malinis talaga lahat. Pagkatapos, higpitan na natin ng, huwag mo lang masyadong higpitan talaga ng todo dahil ito mga loads, para sa inyong kaalaman, kailangan natin nito ng torque wrench. Kaso wala tayong torque wrench, so tsansahin na lang natin. Huwag mo lang masyadong higpitan, baka yung trade, malos trade, no? Magkalos trade siya. So itong takip na may dipstick, kailangan din natin itong linisan, no? Bago natin lagyan ng bagong oil. Ipa-final na natin ito mga idol. So linisan natin ng ayos yung kabilang drain plug. Dapat malinis talaga, no? Pero kung oil lang yung nandyan, malalaman mo yung sitwasyon niya, kung madumi ba siya or kasi may mga debris dito, eh. Oo. Pero sa tingin ko wala naman siyang debris, oh. Puro oil lang yung nakuha natin. So, goods na goods yung makina natin sa ilalim, no? So, after natin mapunasan yung lagayan ng drain plug, syempre, linisan muna natin itong drain plug. Pati na yung kasama niyang spring. Linisan natin. Tsaka itong strainer mga loads, dapat malinis na malinis ito. Since wala tayong compressor, na lang, bugahan na lang natin ng hangin mula sa ating bunganga. Hindi pa naman ito masyadong madumi dahil bagong-bago pa lang itong motor natin, mga 4 months pa lang. Tapos halos every month ko ito chine-change oil, no? Halos every month. So pang 3 change oil ko na ito. Ayan, malinis na siya. Pwede na natin siyang ibalik sa kanyang lagayan, no? So, unahin mo muna yung spring at saka yung
strainer bago yung drain plug. Yun. So since nalagay na natin siya ng maayos, gagamitan na natin siya ng 17mm na socket para mahigpitan natin siya ng maayos din. Yan o. So, ganun din dito mga idol, no? Huwag mong masyadong higpitan ng todo dahil baka magkalustri din. So, mapipil mo naman kung okay na siya. Yun. And then, after natin pasok yung drain plug, center stand natin siya ulit. Ayun. Bago natin lalagay yung bagong oil natin. Ayan. Papakita ko muna yung lagayan ng oil. Kailangan pa nating punasan yan para sa paglagay natin ng bago. Malinis na malinis talaga. So dito na natin magagamit yung improvised nating imbudo. Ito na yung bagong oil natin mga lods. Bubuksan na natin. Siya nga pala mga idol, no? Itong ginagamit nating oil is 1 liter ito. So, wag mong ubusin. Kasi 800 lang yung kailangan nating ilagay. 800 ml. Ganyan yan. Kasi kapag sumusobra naman, baka mag-iba yung tunog ng makina mo. At kapag kumukulang naman ng masyado, ganon din. Magbago rin yung tunog ng makina mo. So kailangan tamang-tama lang, yung hindi masyadong malayo sa kulang at saka hindi rin masyadong malayo sa sobra. Tamang-tama lang ba? So dito na natin magagamit yung super gunting natin, no? At saka itong imbudo natin, no? Yan. Kita ba? Lipat natin konti, ha? Pasok mo lang yung improvised imbudo mo, tapos yung oil. Kailangan nakahigpit na yung ilalim, ha? Baka naman maglagay kayo ng oil, hindi nyo pa na balik yung drain plug, yung dalawang drain plug. Lagay kayo ng lagay, tapos hindi pala nabalik yung drain plug, nako. Nasa lupa lang lahat ng oil mo. So 800 ml lang ilalagay natin dito mga lods. Yung sobra, ipunin mo lang. Dahil sa ilang change oil mo, maiipon din yan. Magiging 800 din yan. After nyo ma-check, ibalik nyo na yung takip. Gamit pa rin itong pliers. Ayan, saktong-sakto lang. Huwag mo lang masyadong anuhin. Baka hindi mo naman mabuksan pag next change oil mo. Hindi pa tayo nagtatapos dyan mga lods. Mayroon pa tayong isisit, no? So after natin ma-change oil, after natin masarado lahat, dito na tayo sa instrument panel ng ating motor. So i-on nyo lang yung ignition key switch. Tsaka yung inyong napapansin, mayroon pa rin siyang nakita pa rin natin yung change oil na indicator. So ang gagawin natin is kailangan nating pindutin itong select at saka itong set ng sabay-sabay. Hantayin yung mag-blink yung
hours at saka minutes. Ayan. So, pag nag-blink na yung minutes at saka hours, pindutin nyo ulit yung select. Ayan. Nag-blink ulit yung hours na lang. Tapos, pindutin nyo ulit para mag-blink yung minutes. So, next, pindutin mo ulit para mag-blink yung or mag-blink na yung change oil. Tapos pindutin nyo ulit yung select para makakuha na kayo ng dito. Magpili kayo 2,000, mayroon niyang 2,500, mayroon niyang 3,000. Ayan, dito kayo mamimili sa select. Mayroon niyang 4,000, 4,500, 5,000, mayroon din niyang 5,500 at saka 6,000. So ang pipiliin natin mga idol is yung 3K. Dahil last natin mileage is 2,500. So hindi naman ito masyadong. So ayan. After natin ma-select, ayan, nawala na yung change oil indicator. Okay na yan mga loads. So magbi-blink uli yung oil indicator kapag umabot na tayo sa mileage na sinit natin. And then after natin masit, no, itatry na nating panda rin yung motorsiklo natin. Naka side stand pala. Ayun. Okay na siya mga idol. So ganyan talaga, no, pag bagong start, lumalakas yung idling niya. After a few seconds, bumabalik naman siya sa normal. So hanggang dito na lang muna tayo mga loads. Maraming salamat sa inyong panonood, no. Sana may natutunan kayo kahit konti lang. Siguro na ibigay ko na yung halos lahat na technique sa pag-change oil ng Honda Click version 3. At sana madagdagan pa tayo, no. So thank you very much sa 1,001 subscribers natin. So hinihintay na lang natin yung watch hours natin mga idol, no, bago tayo ma-monetize. Thank you sa inyong lahat and God bless po.